So ito po rin po ay tungkol pa rin sa Microsoft Word. Ang pag-usapan po natin, how to transcribe or how to convert audio or video file to text. Hello partners. So magandang araw muli. Welcome ulit sa ating bagong video. So ito po rin po ay tungkol pa rin sa Microsoft Word. Ang pag-usapan po natin, how to transcribe or how to convert audio or video file to text. So let's go po. So mag-open po tayo ng Microsoft Word. Then open tayo ng document. So dito po sa ribbon, no? Tingnan po natin yung home, i-click po natin doon sa home. Then sa bandang kanan, dito po banda, no, makikita po natin yung dictate. Then pag click po natin yung pinaka drop down arrow, lalabas po yung dictate at saka yung transcribe. So i-click po muna natin yung dictate, no? I will try now to speak. How to convert video into text in Microsoft Word. Upload audio to video, where to transcribe, or simply record your voice directly for real-time transcribing. So yun, stop na po natin, no? Makikita po natin yung pag-transcribe niya is real-time. So kung magkaroon po ng konting delay, konti lang po. So ibig sabihin, habang nagsasalita ka, yung transcription ng iyong mga sinabi ay automatic na nasusulat siya doon sa ating document. Okay? So ganyan po yung pagta-transcribe gamit po yung dictate. Then another is yung transcribe naman ang gagamitin natin. So i-click po natin yung transcribe. So yan, lumabas po yung pinaka window ng transcribe. Dito po yung option, no? So ang una pong gagawin natin, dito pipili po tayo ng language. So tingnan po natin kung merong Filipino. So hindi ko pa po na-try ang Filipino, pero ngayon po itatry ko kung so far wala po siya, no? So mangyayari, try na lang po natin ang English talaga. So, try natin ng English United States, no? Or English Philippines. English Philippines. Okay? So, pwede tayong gumamit ng mag-upload tayo ng audio or pwede rin pong video. Kasi dito po nakalagay yung mga klase ng file na pwede nating i-upload. Pwede yung WAV, MP4, MA4, MP3. So, pwede po siya, no? So, try natin mag-upload ng isang audio. Na-record ko na audio. Okay? So, dito tayo sa desktop. Ito. Open. So, yun. Transcribing audio file. So, ibig sabihin, na-transcribe niya na. Ang pinaka-file nito, no, ang pinaka-file na-transcribe ay masisave po siya sa OneDrive account natin. So, automatic po, once na nagkaroon po tayo ng account dito sa Microsoft 365 ay magkakaroon po tayo ng automatic account sa OneDrive, no? So
since ang ating pong pagta-transcribe ay kailangan naka-online po tayo, kailangan po natin ng internet. So ibig sabihin, once na nag-upload tayo ng ating file, automatic po yan, yung mga transcription niya ay mapupunta, masisave siya sa OneDrive dahil po naka-online. So ito tingnan po natin ha. Dito po, makikita natin yung mga na-transcribe niya. So sa una, speaker 1, nakalagay. Yan po yung nakalagay, upload audio, video, or simply record your voice. So yan po yung na-record ko. Yan po yung mga salita ko na na-record. So, try po natin itong i-click. Then, try natin i-play. Upload audio or video or simply record your voice directly for a real-time transcribing. Open Microsoft Word, go to Home, then go to or click Dictate and Transcribe. Okay? So, yan. Yung audio po natin na in-upload, nakuha na po natin yung transcription niya. Yan na po yan lahat. So, kung kailangan po natin, pwede po natin yan i-click lang po natin to, no? Itong part na to. Then, mapupunta na po siya dun sa ating document. No? Kung alin po rito yung gusto mong kunin, so, i-click lang po yung plus, masasama na po siya doon. Okay? So, pero dito, ipapakita ko muna sa inyo kung paano po mag-edit ng ating speaker 1. So, may mga audio po kasi na, so, halimbawa, maraming mga speaker, iba-ibang nagsasalita. So, magkakaroon siya ng speaker 1, speaker 2, speaker 3. Pwede po natin siyang i-edit. Kunwari, ang speaker 1 ay si Ronald. Yan. So, lahat ng speaker 1, kung i-click natin to, magbabago. No? Then, okay. Ayan. So, ibig sabihin, since lahat po kasi dito nagsasalita ay si Ronald, so lahat siya na bago. Pero may mga instances, kung halimbawa may nag-uusap, may nagsasagutan sa audio, kung sino yung speaker 2, so hindi siya, o mapapalitan din siya, pwede rin siya palitan ng ibang pangalan. So yan, pwede po siyang ma-edit yung kanyang pangalan ng speaker para alam po natin kung sino yung nagsasalita doon sa transcribe na yon. Okay? So yun nga no, kung gusto po natin kunin yung mga transcription, bawat paragraph o bawat isang ano na to, i-click lang po yung plus, mapupunta na po siya doon. Dito sa ating, kung makikita natin yung add to document, no? May mga option po dito. So, nung nag-add to document tayo, no? Kasama yung timestamp, kasama yung speaker, then kasama yung transcription. So, dito, pwede natin i-edit kung anong gusto natin. Halimbawa, text lang gusto natin maisama. So, once na click natin yan, kunyari ito, text lang ang mapupunta, no? Hindi na kasama yung mga timestamp, yung speaker, no? So, depende po kung ano po pipili natin dito. Pwedeng with speaker, pwedeng with timestamp, or with speaker and timestamp. No, yun. So, dito po sa new transcription, so, once na-click natin tong new transcription, mawawala na po ito. No? So, kung nakuha na po natin yung mga importante na kailangan natin makuha dito sa ating transcription, so, pwede na po natin i-click itong new transcription kahit mawala na po siya. Yan. So, creating a new transcription will delete your current transcript. So, okay. So, yun, nawala na po siya. So, ibig sabihin, pwede na ulit tayo mag-upload ng panibagong audio file or video file na ita-transcribe natin. Okay? So, now, kung gusto naman po natin ng start another recording, i-click lang po ito, magre-record na naman po tayo ng panibago. Okay? So, try mag-re-record ulit ako kung upload audio or video, where to transcribe.
or simply record your voice directly for a real-time transcribing. Okay? So, click natin yung save. So, na-save na siya. So, ito po yung ating naging transcription, no? Doon sa una, hey, so, upload audio, etc., etc. So, kunyari kukunin natin yung text, just text. Ayan na, yung just so, hey, so, then, ito. So, ganoon lang po, no? Una, dictate. Pag nag-dictate, magsasalita lang po tayo doon sa mic. Then, real time yung transcribing niya. Then, sa transcribe naman, no? Sa transcribe, pwede tayong mag-upload. Pwede tayong magsalita din. Recording, no? Then, pwede tayong mag-upload ng video at saka audio. So, yun lang po. Sana po, kahit medyo magulo, ay nakatulong po sa inyo, nadagdagan ng inyong kaalaman. So, see you po ulit sa susunod na video. So, partners, thank you very much and God bless.